Is it visible on your end? Ayan, thank you. Ayan, so today I will be discussing the second unit in data analytics in hospitality industry, which is the overview of the whole subject na iti-take niyo sa akin this semester, no? So, there are few things na highlighted na nung nakaraan. Meron ding mga bagong terminologies na pag-uusapan natin today, and I'm very sure if you undergo some business subjects ay familiar na siguro kayo dun sa ibang mga concepts na i-discuss natin today. Yan. So, for the learning objectives of this discussion, we will be focusing on three main things. Yan. So, the first thing that you should understand is to know the background of data analytics in hospitality industry. Second is to understand the benefits of data analytics in your industry. And lastly is to determine the data analytics in food, beverages, and in lodging industry. So, to be more specific, the things that we will discuss today is the definition of data analytics. How does the data analytics become beneficial on the end of the hospitality industry? In what ways does the data analytics helps your industry? And lastly is yung mga software and tools na ginagamit ng mga businesses for them to be able to somehow simplify and make effective and efficient business operations. Kung ano yung mga software tools na ginagamit ngayon sa negosyo para mas maging helpful yung mga, or para mas maging helpful, and also paano mag-work yung kadalian at benefits nga in a way ng software tools sa inyong industry. So, yun yung pag-uusapan natin. Yan. So, we will first talk about the definition of data analytics. So, this term is also highlighted on the previous lesson. Sana naaalala nyo pa. But simply, data analytics involves the distinct methods and tools designed for understanding complex data sets related to business operations, customer behaviors, and market trends. It ranges from simple database management system used for basic statistical analysis to sophisticated predictive modeling techniques. So, meaning to say, data analytics is the ways of the usage of tools such as business analytical tools that could help the business to somehow collect all of the data needed in each department and use those collected data to somehow generate a good business insights or business action. So, in Tagalog, yung data analytics po ay ang proseso na kung saan na ang isang negosyo ay kumakalap ng iba't ibang datos mula sa iba't ibang sources, at yung mga datos na kanilang kinakalap ay kanilang tinatabi. Ginagamit nila yung mga datos na kanilang nakukuha para makagawa ng isang magandang business action or tinatawag din nating business strategies. So, yun po yung purpose kung bakit nag-e-exist si data analytics. Nagigets po? Easy way to understand how data analytics works. So, malaking tulong ang data analytics sa lahat ng industry, mga anak. Even in corporate, even in school, even in your industry. Aware naman siguro kayo dun sa self-service kiosk. Yun po ay isang example ng data analytics. We do not need the idea of going to the cashier, making some orders there, pay there, and then we will get our order. Hindi na bago sa atin yung konsepto na yon, bagkus dinagdagan ng technology para mas maging efficient yung business operations ng ibang parte ng hospitality industry. Kagaya na nga lamang ng isang example na yung self-service kiosk na tayo na mismo yung order, may system lang tayo na ginagamit, and with that way, napapadali yung serbisyo na kayang i-render sa atin nung isang negosyo. So, parang ganun nag-work yung data analytics sa inyo. We collected, or the system itself collected a lot of information from the consumers, ano yung orders, ano yung mga customized na orders, and then after that, naipaprocess na yung payment, pwedeng through card, pwedeng through GCash, na kahit na hindi na tayo nagkakaroon ng personal interaction with a certain
a certain employee, pwede na nating makuha yung service na kukunin natin from a specific business or a specific restaurant, like for example. So, ganun nag-work yung data analytics. So, we will now be talking about the benefits of data analytics in the hospitality industry. So, actually mga anak, this may sound a business subject talaga, hindi siya magtutunog na subject na pang sa inyo, pero lagi nyo tatandaan na yung nature ng hospitality industry is still a business. Lagi ko yan pinapaalala sa inyo, no, na nag-e-exist in the first place ang hotel, nag-e-exist in the first place ang food and beverage industry, ang ano pa ba, ang tourism industry, just to render a service or a product to a certain customer para kumita ng pera. So, lagi nyo babalikan yung idea na yan kasi baka nagtataka kayo na yung flow of discussion ni Ma'am Shania ay parang puro tungkol sa business, but always remember that the nature of the existence of the industry of hospitality is to give the product and service to the customers and get some sales para kumita. No, so, marami tayong pag-uusapan na benefits ng data analytics. No, marami tayong pag-uusapan. And syempre, unang-una na dyan na benefit, no, ng industry ninyo when it comes to engaging in data analytics is first the revenue management. So sabi dito, the data analysis can significantly transform revenue management within the hospitality sector. Thanks to sophisticated software platforms that analyze historical hotel price datasets, it's now possible to optimize room rates and occupancy level in tune with the real-time market demand fluctuation. No, so, hindi ko sure kung nagkaroon na ba kayo ng subject na revenue management. Tama po ba? Sa inyo ba yun? Or subject nyo ba siya ngayon? Or anything related to business finance? Nagkaroon kayo ng subject ba na business finance before? Or ngayon pa lang? Yan. So, I'm not sure if that is embedded in your curriculum. No, but the revenue management is one of the greatest benefit of data analytics or of the hospitality industry when it comes to using data analytics, because it is easy for the business to know if they somehow earn profit or not. Sa paanong paraan, no? Pwede mo namang sabihin na ang negosyo ay kumikita dahil maraming tao ang pumapasok. Diba? Pwede po natin i-assume na ganon, na ang isang hotel ay kumikita depende sa occupancy rate. But nowadays, hotels, most especially those 5 stars and 4 stars hotel, doesn't use paper and pens anymore. Hindi na po sila nagsusulat sa papel, gamit ang ballpen para malaman kung ilan yung nag-occupy dun sa mga spaces available sa isang certain hotel. They use a good software, they use systems na computerized, kumbaga. Then, doon na naka-file up lahat ng mga tao, ilan ba yung tao sa isang room, ilan ba yung tao sa kabilang room, etc. And with that sense, diba sabi nga natin sa data analytics, we collect data, we store the data, and we use those collected data to create a business action, or also called strategy. It's easy for the managers, it's easy for the business owners to know if their business is going well or not. Kasi systemized na lahat, computerized na lahat, mas madali nilang nalalaman kung sila ay kumikita ba o hindi because of the usage of data analytics. So, kahit naman sa mga simpleng example, no, na kung kunwari merong negosyo si Laika, meron siyang coffee shop, maliit na coffee shop, and usually yung mga coffee shop, meron na silang mga tablets na ginagamit, diba? Tapos doon na nila pinapunch yung order, doon na sila nakaka-generate din ng receipts, or also called enterprise management receipts, yung mga sales invoice, and lahat ng mga pinapunch nila doon sa tablet na yun, nalalagay na doon sa dataset nila, na nag-work sa isang data analytical tool. No, so, dahil nga may nakakalap tayo ng information, may nakakalap tayo ng orders, meron tayo na store na data, madali para sa atin na i-check daily, i-check weekly, i-check monthly, kung tayo ba ay kumikita o hindi. Depende sa mga nalalagay natin dun sa system na
pinagtatype natin or pinipindot natin. So, yun yung unang benefit. It's easy for businesses to know if they earn revenue, if they gain profit because of the use of data analytics. Hindi ko naman po sinasabi na hindi nakikita ang isang hotel o ang isang restaurant kung gagamit sila ng ballpen at papel. Ang sinasabi ko lang po rito ay mas madali para sa kanila malaman kung sila ay kumikita kasi nga accessible na dahil may mga software na ginagamit. Nagigets po yung una kung paano nag-work yung revenue management or paano siya naging beneficial. Hello? Anybody there? Nagigets po? You can react anything. Maghaha, mag-heart, mag-like kung naiintindihan. Ayan, thank you. Yan, next benefit is unique services and experiences. So, kung naalala nyo dun sa nakaraan nating discussion sa lesson 1, nabanggit ko sa inyo na maraming trends na nasa-shape na ngayon sa inyong industry. Some of the trends that has been shaped and commonly utilized nowadays ay hindi naman natin in-expect na ma-experience natin, such as yung mga contactless services, na personalization, na pwede ka nang magpa-customize ng ilang bed ba yung meron sa room, magpa-add ka ng additional pillows, magpa-add ka ng additional towels, etc. So, it became a new experience for the consumers dahil may mga ganun na tayo na benefits na binibigay sa kanila. But somehow, data analytics also gives a unique services and experience because the idea of data analytics in a business, most especially in your industry, they engage more in the technological side, yung mas high-tech. Kung naalala nyo, sinabi ko rin doon na pwede na yung hotel ay kumbaga functional na ang lahat, kortina, ilaw, TV, ng isang remote lang. Na dati, kailangan mo pa mag-make effort na tumayo para mabuksan yung kortina or mausad yung kortina, na kailangan mo pang tumayo para pindutin yung mga buttons, yung mga switches, light switches, na dati kailangan mo pang mag-make effort in a way, na dahil hindi pa naman ganun ka-technological before. Unlike nowadays, hotels and most especially some of the industry in your field ay na-engage na sa technology, mas nagiging high-tech na lahat. Ayan, sabi nga dyan, by using customer-centric insights, hotel can create experiences that cater the individual needs, ultimately increasing customer loyalty and satisfaction. Because of the high technology that the consumers experience, they tend to become loyal to that specific establishment. Kuwari, it's easy for them to order in McDo rather than in Jollibee. Kasi sa totoo lang, nauna naman talaga magkaroon ng self-service kiosk ang McDonald's comparing sa Jollibee. So parang it become more convenient for consumers to order faster sa McDo kaysa sa Jollibee. Kaya mas nagiging loyal sila sa McDonald's. So because of that new experience, because of that unique services that a certain establishment is offering, through the help of data analytics, syempre, nakaka-gain sila ng loyalty from the customers. So, that is also one of the benefits. Bukod dun sa, ang bilis na nilang nakikita kung sila ay tumutubo at kumikita, nagiging loyal pa yung mga consumers dahil mas nagiging technological and high-tech na yung mga establishments sa industry ninyo. So, yan yung isa pang benefit. Third benefit is the marketing efficacy. When we talk about efficacy in business, alam niyo yung term na maximization, yung ni-utilize mo lahat, mina-maximize mo lahat. Kumbaga sinasagad mo hanggang kaibuturan pero hindi ka gagastos ng sobra. Yun po yung term na efficacy in business. And sabi dito, excuse me, using precise consumer demographic data that filter interest, behaviors, and past interaction, hotels can more effectively tailor their marketing efforts toward their target audiences, ensuring higher conversation rates. This means they can make the most efficient use of their advertising resources. Kung tatagalugin ko mga anak yung term na marketing efficacy, ang maisasalin ko siya sa paraan na pagtitipid sa pagpopromote. Yun yung ibig niyang sabihin.
So, sa paanong paraan, no, nakatipid yung mga negosyo sa pagpo-promote ng dahil sa data analytics. No, so, the data analytics shows a factual data. Lahat po ng mga ipinapakita ng isang system, o kung gumagamit man ng isang analytical tool ang isang negosyo, lahat ng pinapakita niyan ay factual. Ibig sabihin, totoo. Dahil lahat naman ng nilalagay natin sa isang database ay yung talagang order ng tao, ni-request ng tao, ano ba yung mga pinabook ng tao, 'di ba? So, dahil nga historically, a data analytics collects all of the data, past man yan, o ngayon man yan, or even projecting the future, na nagagamit din natin yung data analytics sa ganung paraan, na nagiging madali para sa mga negosyante na gumawa ng isang promotion base dun sa mga naging purchasing history ng kanilang mga consumers. Like for example, si Angel, si Lorraine, at si Jonah ay mahilig mag-staycation. Kuwari, si Angel nag-staycation sa Sogo. Si Lorraine nag-staycation sa Eurotel. Si Jonah nag-staycation sa Nice Hotel. Example lang. So, 3 iba't ibang hotel. At sinasabi doon na majority ng mga tao no, na nag-check-in sa hotel ng Sogo, gusto nila ang towels ay 2 o 3 sa isang room. Kasi nakita nila na yun yung mga pinapa-customize, nakikita nila na yun yung nire-request base dun sa mga history ng purchasing history no ng mga tao na pumapasok sa hotel. No, so meaning to say, pwedeng gawing promo ng Sogo na kapag kayo ay partners, makakagamit kayo ng 5 towels. Example lang ha. Ayun ay hypothetical example lang. Dahil nakita nila na dun sa mga past purchasing history ng mga tao, gusto pala nila maraming tuwalya dun sa room. So, pwede nilang gamitin na promotion. Pwede nilang gamitin na marketing na para maka-attract tayo ng mga tao. Gusto niyo pala maraming tuwalya. Sige, bibigyan namin kayo ng maraming tuwalya. Ang pinagbasihan nila ay factual. Ibig sabihin, totoo. Dahil ang ginamit nila ay yung history ng purchasing ng mga consumers. And it works in many ways. Sa pagkain, example lang. Dati naman, hindi naman magkasama si spaghetti tsaka si burger. A la carte yan, magkahiwalay na order yan. Nung bata ako, magkahiwalay yun, hindi naman magkasama wala namang S1 dati, wala namang Y1 sa Jollibee dati. Nakahiwalay si spaghetti, nakahiwalay si burger. Pero napapansin siguro ng mga marketers, napansin siguro ng mga employees, na kapag kumain pala ang mga Pilipino ng spaghetti, gusto nila may kapartner na tinapay. So, ginawa nilang promo. Hindi naman sila nag-conduct ng research. Hindi naman sila gumawa ng isang umaatikabong na promotional video about dun sa combo ng burger and spaghetti. Pero nilagay nila as promotion. Ang pinagbasihan nila ay yung factual data na nakuha nila dun sa mga previous na orders ng mga tao. So, in that sense, nakakatipid sila sa marketing. Nagigets po kung paano po nag-work. Yan, you can react anything lang guys if nagigets. Yan, so upon explaining everything, ang daming paraan kung paano nakakatulong talaga yung data analytics sa industry nyo. Baka akala nyo lang na subject ni ma'am siya, eme, parang hindi naman talaga namin magagamit. But in reality, you can use it. It is somehow beneficial even to all of you na kayo yung future professionals kasi we do not know how the technology will develop in the next few years. Hindi na natin kontrolado kung gaano ka laki yung iuusbong pa ng technology. And to have a basic understanding on these things, no, mas madali sa inyo maintindihan na, ay, oo nga, tama nga si ma'am. Kapag nasa field na kayo, ay, oo nga, no. Pinag-aaralan din pala dapat kung ilan yung bumibili, and etc. No, sa mga example na nabigay ko kanina. No, so, that is the third benefit. First is the revenue management. Second is
Uh, Ayan, unique services and experience. Third is marketing efficacy. Fourth is competition analysis. So, sabi dito, by analyzing competitor information, hotels can accurately gauge how they are performing against rivals within their niche market. Insights gathered from indirect competition such as vacation, rental homes can also offer understanding in other areas to inform strategic planning. It's important now for the business to analyze not only the inner environment but also the outer environment. Kapag kayo ay mga naging negosyante pagdating ng araw, importanteng alamin din ang kalagayan ng kalaban at hindi lang yung kalagayan ng negosyong pinatatakbo mo. Lagi niyo yung tatandaan. Kaya nga nagkakaroon ng healthy competition between one business to another because they also check the status of their competitors. And through the use of data analytics, it is very easy and convenient to know if you are on the top player or not. Ang dali mong malalaman kung ikaw ba yung number one sa field or hindi. Like for example, yung mga malalaking hotels, nice hotel, Okada, City of Dreams, Sofitel, yan, alam nila na sila ay isa sa mga top industries when it comes to hotels sa Pilipinas. And hindi naman natin masasabi na mali kapag chine-check ng Okada ang status ng Sofitel. Hindi naman natin sinasabing mali na chine-check ng Sofitel ang kalagayan ng Shangri-La Hotel. Hindi po siya mali. Healthy yun sa businesses because as a business owner, you wanted to know ano yung niche nila. Ibig sabihin ng niche, ikinalamang. Ano ang ikinalamang ng iba sa akin? Ano yung edge nila sa akin? And nalalaman mo yun sa tulong na rin ng technology kung saan ang data analytics ay nakapaloob. So, in analyzing the competition, it's not that bad to know the status of other industry or to know the status of competitors. Hindi po siya mali. Gagamitin mong paraan yun para malaman mo ano pa yung pwede mong i-offer, ano pa yung pwede mong gawin para kung ano yung nagagawa nila, mas malamangan mo. Ayun po yung ibig sabihin ng competition analysis. Next benefit is peripheral services. So, this is somehow similar to unique services and experience. Kapag kasi sinabi natin peripheral services, additional services. Diba sabi nga natin nung una sa discussion ng Unit 1, maraming bagay na yung kayang i-offer ng hotels. Maraming bagay na yung kayang i-offer ng industry ninyo. Nasabi nga natin doon, dati ang hotel nag-exist lang naman para maging staycation place. Tutulugan, tatambayan, pag-i-stayan. Pero ngayon, they also offer good restaurants. Nag-offer sila ng good taste of foods para yung experience ng pagkain dun sa hotel ay hindi na lang siya hindi siya excluded. Kumbaga kasama na sa experience mo dun sa magandang hotel na masarap yung pagkain nila. So, ganun natin mako-consider yung peripheral services. Sabi nga dito, analyzing how much these services are used can give a great indication of what works and what doesn't work for your guests. This lets you improve these services. And with the help of technology, with the help of data analytics, it will be convenient for the businesses to know what are the things they should and they should not improve. Yun po yung sinasabi dyan. Kapag kasi sinabi nating peripheral services, dahil nga additional services siya, so dapat as marketers or as business owners, they must understand the needs of their consumers. Para malaman nila ano nga ba yung needs ng consumers, kailangan nilang pag-aralan yung data sets, kailangan nilang pag-aralan yung purchasing behavior, kailangan nilang malaman kung ano nga ba yung palagi at hindi palaging binibili at ginagawa ng mga consumers. And mababalikan lang natin yung mga yon, yung mga history na yon, kung kinakalap natin yung mga information nila. At sa paraan ng pagkakalap at pagkukolekta, doon natin siya sa data analytics ginagawa. So, parang ano na siya, kumbaga, ipunin mo yung information, but in the near future, you will use that information collected
para sa ikakaayos pa ng mga serbisyo na pwede mong i-offer sa consumers. No? So, yun naman yung peripheral services. Yan. So, ulitin ko lang mga anak na dito sa benefits of data analytics in hospitality industry, we have few na na-discuss. Una dyan yung revenue management. Pangalawa is unique services and experiences. Pangatlo ay marketing efficacy. Pang-apat ay competition analysis. And panglima ay peripheral services. Nagigets po yung difference ng 5? Guys, did you understand the differences of those 5 benefits? Yan. So, we first discussed the definition of data analytics. We also discussed the types or the benefits rather of business analytics in your industry. We will now talk about the type of data analytical reports. No? So, dito sa types of data analytical reports, this may sound too technical, but this is true that data analytics works to create reports. Unang purpose ng existence ng data analytics sa kahit saang business ay makapagbigay ng reports sa management. No, hindi naman tayo gagawa ng mga Excel sheet, hindi naman tayo gagawa ng graph, hindi naman tayo gagawa ng mga tables, etc. kung hindi naman siya mapapakinabangan. And through these types of reports, and through the use of data analytics, na marirealize nyo na, okay, so may different pala, or may differences pala yung mga reports na kinakailangan natin sa loob ng business, na makukuha natin kapag ginamit natin yung data analytics. So, unang-una dyan is yung target audience identification. From the word itself, target audience means target customers or target clients. Identification, you will identify your target audience. Sabi dito, the data analytics helps to identify key target audiences based on their demographics, preferences, and spending habits. This information then guides businesses in providing customized services and launching targeted consumer brand marketing campaigns. So, nahapyawan ko na sa inyo kanina mga anak na malaking tulong ang pagkokolekta ng mga data, pagkokolekta ng mga information ng consumers, most especially yung history ng kanilang pagbili. Ang reason kasi kung bakit siya pinag-aaralan talaga sa negosyo ay para malaman ano nga ba yung dapat nating i-offer sa mga consumer natin. Baka kasi mamaya yung ino-offer natin hindi naman tugma sa mga kailangan nila. Example, kung hindi nag-offer si Jollibee ng combo na burger and spaghetti, yung mga tao continuously pa ring bibilhin ng a la carte yung spaghetti at burger. Even if they do not promote that specific promo, kung talagang cravings ng tao ay combination ng spaghetti at burger, bibilhin pa rin nila. And because the Jollibee use those history of purchasing behavior ng mga tao, pinag-aralan nila, siniyasat nila, bakit ganun ba bumili yung mga tao, baka pwede nating ilagay as promo natin sa menu. Di ka naman kasi magka-come up ng super meal kung alam mong hindi naman bilihin into one sitting yung ganong klaseng pagkain. Hindi ka mag-o-offer ng combo ng chicken and spaghetti kung alam mong walang taong bibili. No. Those promos that they offer came from a feasibility study. Pinag-aaralan nila. Ginagawa nila ng research. Na yung research na yon ang basihan ay yung mga nakolekta nilang impormasyon mula rin mismo sa consumers. At yun yung unang klase ng data analytical report na tinatawag na target audience identification. They identify the needs of their consumers, and after analyzing it, after thoroughly checking it, nagka-come up sila sa isang magandang business action, sa isang magandang strategy. Ang focus lang natin dito sa target audience identification ay yung preferences, yung purchasing behavior,
kagustuhan at laging binibili ng mga tao. Kaya, yung mga reports na nagagawa natin tungkol sa mga nabibili nila, pwede natin gawing paraan para makapag-come up sa isang maayos na business action. Ayun po yung una, target audience identification. Second is daily transaction scrutinizing. Well, dito sa daily transaction scrutinizing, madali para sa mga negosyo na pagbanggain ang kita kahapon at ngayon dahil sa tulong ng data analytical report. Sabi dito, keeping detailed records of daily financial transactions such as room rentals and bills allows venues to identify patterns, trends, and discrepancies. This ensures accurate accounting practices and helps prevent fraud. Kung lahat ay systemize, kung lahat ay nailagay sa isang maayos na database gamit ang isang software, madali para sa kanilang pagbanggain. Magkano yung kinita last week? Magkano yung kinita kahapon? Magkano yung kinita ng isang araw? May report kasi, may financial reports na nagagawa. And dito sa daily transaction scrutinizing, we are dealing with the daily transactions only. Magkano kita ng April 1? Magkano kita nung April 2? Magkano yung naging pera nung April 20? Madali magawa yung report kasi lahat ay nakalagay na sa isang database. Yun po siya. Kaya siya tinawag na daily transaction scrutinizing. From the word itself, scrutinizing. You are checking, you are analyzing, and thoroughly investigating about the financial transactions, daily financial transactions of the business. Napakadali niyan gawin kapag kayo ay gumagamit ng database. Imagine niyo na lang ang laki-laking business. Kuwari international business such as McDonald's. Diba, ang daming branches sa Pilipinas, ang daming franchise abroad, ang daming stores outside the Philippines. So, paano nila nalalaman yun kung hindi, or paano nila nalalaman yung sales nila right away kung sa dami ng mga branches na yun? Makukompute mo ba yun na gamit ang papel at ballpen agad? Siyempre hindi, diba? Pero kung may analytical tools na ginagamit yung business, madali para sa kanila. Systemized na eh. Madali nila nakikita yung discrepancies, pagkakamali. Yun yung sinasabi dito sa daily transaction scrutinizing. Yan. Isa pang report na nagagawa through the use of data analytics is called sales forecasting. So, the term forecasting is also known as future plans. What is the sales future plans? Ano yung nakikita natin na mangyayari sa hinaharap tungkol sa sales? Iyon din po ay napoproject through the use of data analytics. Yung parang i-assume mo na in 2026, I will earn 3 million. In 2027, I will earn 6 million. In 2028, I will earn 9 million. Through the use of the factual data collected, mahuhulaan mo kung ano yung pwede mangyari sa future. Most especially sa kikitain ng negosyo. Ang sabi dyan, a database forecasting involves using previous transaction and mathematical models to predict revenue. Hulaan mo yung kikitain. Sabi dito, this information is then used by people such as hotel revenue managers to make decisions regarding budgeting, staffing, pricing, strategies, and risk mitigation. And tandaan nyo lang, when we talk about the term forecasting, we are predicting. We are knowing the future plans. Ano ba yung pwedeng mangyari sa hinaharap tungkol sa pera? Yun po yung sales forecasting na pwede rin nating makuha dahil ginagamit natin yung data analytics. And lastly, sa reports na kayang gawin ng data analytics is called performance statistics. A performance report provides measurable data that look at how each department is doing compared to established benchmarks. Metrics such as occupancy rates and feedback scores allow for a comprehensive assessment of overall performance and help venue owners implement timely improvements according to the data. So, sa performance statistics naman,
parang ang paraan ng pagre-report or pagbibigay ng report dito ay inaalam natin kung gaano na nga ba kahusay o gaano na hindi kahusay yung ginagawa na service ng ating business. Alam niyo naman siguro yung idea ng recommendation and suggestions, yung feedback mechanism. Alam niyo naman po siguro yun, no, na importante sa mga negosyo na makuha yung feedback ng mga consumers na bumibili ng produkto o serbisyo para malaman nila kung ano pa yung pwede nilang i-improve. And through knowing, alam niyo na rin naman siguro yung term na statistics, ano, kasi kayo yung nag-research na. Sa statistics, dun tayo nagmi-mean median mode, na alam natin yung mala-mala, saan tayo magaling, saan tayo may kulang. Inaalam nila based on the performance of the business. Pwede mo naman din i-relate dyan yung sales. No, pwedeng gamitin mo na as reference yung sales kung okay ba talaga yung performance ng business or hindi. But specifically, data analytics can show if the performance is going well or not through reporting it. Maybe at some point nakakalito, parang ma'am siya ano nang ini-explain mo, but trust me, in the future when you even when you undergo your on the job training, magigets niyo na to yung mga topics na to or yung mga lessons na to. Ayan, so once again, sa types of data analytical reports, we have 4. They have different purposes. Iba-iba po yung silbi nila, sa iba't ibang paraan po sila ginagamit. But all of those reports are gathered from the data analytical tools na ginagamit ng mga businesses. So, yung 4 na types na yun ay yung target audience identification, daily transaction scrutinizing, sales forecasting, and performance statistics. Yan. Nakakasunod pa tayo mga anak. Kaya pa? Yan. So, we are almost done sa discussion ng Unit 2. I hope na even if this sound too businessy, alam mo yun, parang masyado ng business terms yung mga dinidiscuss ni Ma'am siya. But I hope na nagigets pa ninyo yung mga dinidiscuss ko. Ayan, so, dito, sa last part, actually, I just wanted to give you the introduction, no, yung mga softwares talaga na ginagamit sa business world. All of these software solutions for hotel data analytics has been used, no, in the Philippines. Matagal na, siguro mga 10 to 15 years na siyang ginagamit sa Pilipinas. And one of the famous data analytical tool that has been used by hotel industry in the Philippines is the Microsoft Power BI. Alam niyo naman siguro kung gaano ka-accessible ang Microsoft Office sa Pilipinas. No, kasi tayo nakakagamit ng MS Word, nakakagamit ng Microsoft Excel, nakagamit tayo ng Publisher, PowerPoint. And imagine niyo na lang na lahat ng mga Microsoft Offices na binanggit ko ay nasa iisang application. Iyon yung Microsoft Power BI. I will introduce that to you, yung Microsoft Power BI, kasi yun yung meron akong lisensya ngayon. But the rest ay actually, Tableau and Microsoft Power BI ang binili kong lisensya para mapakita ko sa inyo. Pero, ayun, sadly, hindi ko siya mapapagamit kasi one license, one owner lang. Hindi ko siya pwedeng i-login sa ibang mga, what do you call this, appliances, sa ibang laptop, ibang phone. Pero, I will surely show you how to use it. Pero, bibigyan ko lang kayo ng introduction. Ano nga ba yung mga ginagamit talagang software sa inyong industry? So, these are the 5 common software solution used for hotel data analytics. First of it is the Tableau. Yun po ang basa, hindi po Tableo, ha? May nagbasang estudyante ko, Tableo. Hindi po ganon. Tableau po ang basa dyan. Okay. So, this is an example of a Tableau. Nakikita nyo, parang may mga graphs, parang may mga line graphs, etc. May mga nakalagay dito na mga codes, measures, and sabi report, actual unit price, brand, ganyan. So, ganyan po itsura ng Tableau. No, so, Tableau is used to examine data with SQL and build data solution for business decision makers who in turn use to analyze data without having to code.
So, medyo information technology na siya pakinggan. No? But in reality, Tableau is just used to create a infographic such as those graphs. We input a lot of information gathered from different sources. Kumuha tayo ng information sa consumer, kumuha tayo ng information sa employee, kumuha tayo ng information sa supplier. Tapos lahat yun kailangan natin gawan ng isang report. Sa Tableau po natin siya itatype. Andrea, Angel, Lorraine, Mac, customers. Order ni Andrea, chicken. Order ni Angel, chicken. Order ni Lorraine, pork. Order ni Mac, beef. Gusto natin gawa ng isang magandang table para ma-report na ito po yung kinain ni Andrea, ito po yung order ni Angel, ito po yung order ni Lorraine, ito po yung order ni Mac. We will input all of those data in the system of Tableau and it will create a graph like that. Yun po yung purpose niya. Mapapakita ko naman siya sa inyo. May lisensya ako nito. Huwag nyo munang pansinin. But I wanted to introduce it to you para ma-familiarize kayo dun sa pangalan. Ayan. So, yun yung Tableau. Next is Microsoft Power BI. Ito, pinakagamitin sa Pilipinas. Kasi ito yung pinakamura. Yung lisensya ng Tableau na binili ko, na hindi ko in-expect, na hindi pala siya mare-reimburse. Akala ko kasi pwede ko siyang bawiin sa university. But I got the license around 7,500 for a month. Ganun siya kamahal. Para lang magamit ko siya panturo. Nirenyo ko siya. Na 7,500 yung halaga. Yan mabinalik ng BSU. Pero okay lang kung magagamit ko naman sa teaching. Ayan. So, second software that has been used by the industry of yours is Microsoft Power BI. BI is short term for business intelligence. Ayan. So, sabi dito, a business intelligence platform that provides non-technical business users with tools for aggregating, analyzing, visualizing, and sharing data. So, sa Microsoft Power BI, ang na-curate niya lang, ang nalilinis niya, ang napapag-combine niya na information ay dapat magmula lang din sa mga format na galing sa Microsoft. Like for example, may sales nakalagay sa Excel. Sales araw-araw. Kuwari, magkakahiwala yung sales ng January 1, January 2, January 3, nakalagay siya lahat sa Excel, magkakabukod. So, within a month, meron siyang 30 Excel. Tama po ba? Kasi meron 30 days per month. Kuwari, 30 days operational yung negosyo. Tapos yung Excel na yun, kailangan mong gawa ng report kasi ire-report mo sa manager mo. Yung Microsoft Power BI, yung laman ng 30 Excel sheets na yun, kaya niyang pagsama-samahin. Tapos gawa ng report. Ganon siya ka-high-tech. So, ulitin ko lang na sa Microsoft Power BI, ang mga nafi-filter niya lang na mga data ay yung nagmumula mismo sa mga Microsoft format na apps. Sama mo yung PowerPoint sa Excel, gawan mo ng report, pwede dyan. Yung MS Word, tsaka yung Excel, pagsamahin mo gagawa ng report, pwede din dyan. Basta lahat ng nasa Microsoft Office lang. Kaya siya noon sa Pilipinas kasi ang ginagamit talaga natin dito ay Excel. Kapag kayo ay napunta sa industry, yung mga nagko-complete ng sales, even yung pagpapunch ng pangalan ng mga ng mga consumers, Excel lahat ng ginagamit. Para makombine natin yung data ng January 1 nasa isang spreadsheet. Yan natin sa January 2 para mapakita natin kasi i-report natin sa January 3. Yung dalawang Excel pagsasamahin natin. I-merge natin. Tapos automatic kayang gawa ng report diyan sa Microsoft Power BI. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan. Ayan, nakalagay dyan, create. Pag nag-create ka dyan, pare, mag-embed ka ng dalawang Excel sheet. Ganun. Tapos, magagawa na ng ganyang report. Nakita nyo ba yung cursor ko? Automatic na yan. Ganun nakatalino yung ngayon, data analytics ngayon. Nung araw, wala namang ganyan. Kaprasong notebook lang, okay na, diba? Pero, iba na nga ang mundo. So, ganun na siya ka-technological in some ways. Ayan. So, comparing to Tableau,
Dito sa Tableau, ang gamit natin ay SQL. So, yung SQL, hindi ko alam kung familiar kayo dyan, but that is a type of code na ginagawa sa IT. Type yan ng code na ginagawa sa IT. Pinagsasama-sama lang nila sa isang, ayan, it examines all of the SQL. SQL is the codes. Tapos nilalagay siya sa isang database para maging, or para maka-create ng isang infographic or report. Dito sa Microsoft Power BI, mula mismo sa mga Microsoft apps, pagsasama-samahin or paghihiwa-hiwalayin, tsaka gagawa ng report, gano'n naman siya. Yun yung pinagkaiba nila. Third is the Click View and Looker. Sabi dito, it allows you to analyze complex data sets from multiple sources like spreadsheet, databases, and other platforms. You can also use its built-in features to create captivating visuals representing your data. Kung kanina dun sa Tableau, gumagamit tayo ng SQL, tas irerekta natin dun sa database, sa Microsoft Power BI, gagamit lang tayo ng mga Microsoft apps para makombine natin, tas gagawa ng report. Dito sa Click View and Looker, kahit magmula pa siya sa iba't ibang database, pwede natin siyang pagsama-samahin dito sa database na to at gawa ng report. Example, yung nagawa nating report ay sa Tableau nang galing. Tapos yung isang nagawa natin ng report ay nasa Microsoft Power BI. Pero yung magkahiwalay na report na yun, kailangan nating pagsamahin at gawan siya ng unified na report. So, sa Click View and Looker natin siya pwedeng gawin. Kasi, sabi nga dyan, it analyzes complex data sets from multiple source. Kahit saan pa siya manggaling, kaya niyang gawa ng analyzation or kaya niyang gawa ng visual representation. Maski galing pa siya sa Microsoft Power BI, maski galing pa siya sa Tableau, kahit pagsamahin yung dalawa na yun at magkaiba siya ng database, kayang gawa ni Click View and Looker ng reports. Nagigets po? Nakukuha niya ba mga anak yung kubagay pagkakaiba nila? Nakukuha po. Click View and Looker is much more expensive. Mas mahal siya. Mas mahal yung lisensya nito kasi syempre you use different databases. Babayaran mo yung database ng Tableau, babayaran mo yung database ng Microsoft Power BI. Kasi yung Click View and Looker, kaya niya lahat i-extract kahit saan pa galing na database. No, so, mas mahal to, pero kung iisipin mo kung malaking negosyo ka, mas magandang gamitin to kasi mas convenient kahit na iba't iba yung mga database na ginagamit per country, per branch, per region. Gamit sa Luzon, Tableau, gamit sa Visayas, Microsoft Power BI, gamit sa Mindanao, Microsoft Power BI, kailangan mong i-report sa branch sa Japan. Example lang. Pwede mas madali na sa yung makompile yung mga data sets kahit galing pa sila sa iba't ibang database kasi meron nang magko-compile na isang database which is yung Click View and Looker nga kung tawagin. Ayan. Next is Domo. Ayan. Domo brings together data system and people for a digitally connected business. Learns how Domo 7 systems work together as one to create the operating system for business. So, dito naman, sa Domo, kumbaga meron lang siyang connection to a certain, ang hirap ipaliwanag sa inyo kasi hindi kayo, hindi kayo IT professionals ba kumbaga. Pero, isipin nyo na lang na you put a certain database to another set of database and put it again in another set of database to create a good report. Sa Domo, pag sama-samahin mo sa Microsoft Power BI, si Click View and Looker, tsaka si Tableau in one. Ang hirap magtrabaho nun, ang hirap isipin nun kung paano mag-work yung iba't ibang database. Pero kay Domo, kaya niyang pag-connect-connectin lahat. Mas mataas ang storage levels ng Domo kaysa sa Click View and Looker. Ultimo, magkakaiba kayo ng bansa. Pwede niyang pagsama-samahin yung mga
database sets na ginagamit. So, isipin nyo na lang na mas bonggang ClickView and Looker si Domo. Sabi dyan, no? Brings together data, systems, and people for a digitally connected business. Dito kasi sa Pilipinas, yung Microsoft Power BI, kapag nag-create ka ng report, ipepresent mo siya parang Canva. Para siyang presentation. Sa Domo, kung kailangan siyang i-present, like for example, ang ka-teammate mo ay nasa Japan, yung isang ka-teammate mo nasa US. Tapos kung ano yung na-create niya na database, i-add niya dun sa database mo. I-add niya pa dun sa another database ng nasa Japan. Kaya niyang pag-connect-connectin digitally kahit magkakalayo kayo at kahit magkakaiba pa kayo ng gamit na system. Yun yung Domo. Mas high-tech siya compare sa ClickView and Looker. And lastly, yung Sisense. Sabi dyan, centralize and analyze large data sources for business growth. Ang ano naman ng Sisense, ang pinaka-nature ng Sisense is all about what you call this, yung financial report. Yan talaga yung concern niya. Customers and financial report. Ayan o, kita mo dyan o, filtered. Nakalagay country, Australia, Brazil, France. O ilan na yung branches doon, magkano na yung total sales, magkano na yung total quality, ibig sabihin ilan na yung nabibenta. Tas ilan na yung kinikita, ilan na yung tinutubo. Sales and revenue is different. Revenue is kinita, sales ay tinubo. Ayan, tas nakikita dyan, age breakdown, yung bumili. 18%, 19 to 24 years old ang bumili. Ayan, so yung Sisense, ang focus niya is sales and yung customers. Yun lang. Mas madali siyang gamitin in some ways, pero hindi kasi siya accessible sa Pilipinas. Inintroduce ko lang sa inyo kasi baka may magtrabaho abroad. Usually yan, ganyan yung ginagamit, Sisense. Ayan, so, ulitin ko lang everyone na software solutions for hotel data analytics, we use 5. Yung common sa Pilipinas ay yung Tableau and yung Microsoft Power BI. But all of these are functional in your industry. So, tandaan nyo lang si Tableau, Microsoft Power BI, ClickView and Looker, si Domo, and si Sisense. Yan. So, that ends my discussion in Data Analytics Lesson 2. Meron po ba kayong question? May questions po ba?